Eto na, manunod na naman po tayo ng balita. Ito'y galing po sa ating Pinas News Insider. Ito ang title, nagkagulo na sa Kongreso, sobrang napahiya sa malaking pasabog ni Jinggoy Estrada kay Princess Abante. Yan, grabe, Abante issue tayo ngayon. Kasi yung isang Abante, mukhang re-elect na. Tama ba? Correct me if I'm wrong. Kasi yung isa na disqualified, yung kalaban niya sa 6th District po ng Manila. Paano nangyari yan? Maynila pala, no? Paano po nangyari yung mga ganon? Nako, eto na naman po tayo. Parang nagkakaroon na ata ng magic sa Comelec, ha? Nagtatanong lang po, pengi po kami ng napakagandang paliwanag patungkol dyan. At eto na nga, isang Abante. Mukhang dudurugin po ni Sir Jinggoy. Tara, simulan na po natin. Okay, i-play na po natin ito. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umanay balita. What? Tila tahasang nahuli mismo at tinawag na sinungaling ni President Pro Tempore ng Senado na si Senator Jinggoy Estrada, ang bagong House spokesperson ng mababang kapulungan na si Princess Abante. Naka? Ang aligasyong pinatay na umano ng Senado ang panukalang 200 pesos wage hike para sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Kasabay pa nito, pinatutsarahan din ng President Pro Tempore ng Senado na si Jinggoy Estrada ang abogada na si Princess Abante na dapat munang mag-aral o magsaliksik bago mag-ingay sa mga issue. Gaano kaya ito katotoo, mga kababayan? Kasi gusto nilang taasan agad ng alam ko 200 pesos ang minimum wage, tama ba? So, ayaw nga ni Senator Jinggoy or sa Senado, sabihin na ho natin, pag ito narinig ng mga kababayan natin, ba't ayaw nila? Madadagdagan tayo ng 200 minimum yung mga nagtatrabaho. Bakit ganyan sila? Bakit ayaw nila samantalang dyan sa gobyerno ang tataas ng mga sweldo? Kayang i-provide eh. Ngayon ganito yan, mga kababayan. Masaya pakinggan kapag ka nga halimbawa madagdagan ang sweldo mo. Halimbawa, sumusweldo ka lang halimbawa ng 500 tapos madagdagan ka ng 200, laking saya yun. Bakit hindi? Paano kung hindi kaya ng kumpanya? Ipilit hindi kaya ng kumpanya. Tas marami kayong empleyado. Paano na lamang baka lumubog yung kumpanya at maaga kayong magsara? O edi sayang, saan ka? Doon sa sakto lang, kayang-kaya, normal, gaya ng dati, na pinili mong yun ang suswelduhin mo. O yung tapos forever na yun, ha? Ngayon, kung magdadagdag ng 200, tapos mga 1 taon, 2 taon lang, wala na yung kumpanya. Sara na, lugi na eh. Paano na lang? Diba? Isipin rin sana natin. Employer, empleyado, dapat magkakatugma po sila. Okay, tuloy-tuloy natin to, ha? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga, mga kababayan, tila may matapang na buwelta si Senator Jinggoy Estrada na hindi tulad sa Kamara. Ang Senado, kinonsulta nila ang lahat ng labor groups, negosyante at mga ekonomista bago aprubahan ang panukalang 100 pesos legislative wage increase. Sa katunayan pa nga, 100? mismong economic team umano ng Palasyong Malacanang tutol sa panukalang 200 pesos wage increase gaya ng mga nais ng mga kongresista sa Kamara. Si Senator Jinggoy Estrada ang chairman ng Senate Committee on Labor nang aprubahan noong nakaraang taon ang panukalang batas. Legislated wage hike in the amount of 100 pesos last February 19 of 2024. It took them a year, all right, to pass their own version of 200 pesos wage hike. At gusto nila mag-BICAM 2 days before adjourning Senate DA. How can we do that? I was busy presiding with my own commission on appointments sa CA. Senator Joel Villanueva, who is the current chairman of Committee on Labor, was also busy presiding on his own commission on appointments committee. So how can we do that? So lumapit sa akin si Congressman Raymond Mendoza, yung party list ng PUCP, begging if we can constitute the BICAM.
Sabi ko, ang sinabi ko kay Congressman Mendoza, you just adopt the Senate version para wala nang problema. Okay? Very clear yon. Tinext ko pa sa kanya. Ang sabi niya, bakit hindi nila mag paper by cam? Sabi ko, hindi ako papayag. I-adopt nyo na lang yung Senate version para mas madali. They had one more session, before one more day before adjourning CNDA. But they did not do anything about it. So tapos sasabihin nung spokesperson ng House of Representatives that we killed the legislated wage hike. That is not true. Sinungaling yan. Tsaka kabago-bago lang yan eh. Hindi nagre-research yan. Dagdag buwelta pa ng senador na si Jinggoy Estrada at tila may matinding ibinunyag ito sa publiko na kung talagang aniyang seryoso ang mga kongresista na tulungan ng mga manggagawa, dapat inadapt na nila ang version ng Senado. Sa tingin mo ba hindi magko-collapse yung economy natin? Oo. Lalo na yung mga small medium enterprises? Kung sige, halimbawa pumayag ang Senado, 200 pesos. I-adapt namin yung House version. Ano sa tingin mo in the future? Lalong maraming mawawala ng trabaho dahil maraming magsasara ng mga kumpanya. Correct. Tama. Because they cannot afford it. What do they want to do? They want our economy to collapse? Mag-isip muna sila bago sila. Yan si Abante, hindi nag-aaral yan. Siguro Ayun nga, sana po inisip po nila yan. Alam ko mga kababayan natin talagang naghahangad po sila ng mataas na sweldo. Pero paano na lang po kung mag-collapse? Pwede yan dahan-dahan. Aalamin natin, dahan-dahan, unti-unti, para makita ho natin may pag-angat. Aangat yung employer, aangat yung mga empleyado, ganun. Kumbaga, parehas ganun siya. Hindi yung isa lang. Kasi pag isa lang, mawawala ng balance. Malalaglag din po yung yung mga nagpapatrabaho. bago-bago lang niya. Dapat gumawa muna siya Company, ng research bago siya pumutak dyan. Oo. Ang mga gagawa. Ginawa na po ang Alam nyo kasi ginagamit ng halimbawa, tumanggi itong mga senador doon sa panukalang itaas sa 200 or 150, 100 ba yun? Tama ba? Pero pagkakalam ko, 200 gusto eh. Ngayon, ginagamit nila yon para bulagin yung mga mamamayang Pilipino. Halimbawa, itong mga senado, hindi man lang inisip yung mga mamamayang Pilipino na naghihirap. Kailangan deserve din nilang taasan ng sweldo. Yan. Paano nga kung hindi kaya? Anak ng teteng. Huwag yun naman anuin yung mga kababayan natin, tanga-tangahin. namin ang aming parte sa Senado. Bilang dating tagapangulo ng Committee on Labor, kami po ay nagdesisyon na magbigay ng karagdagang 100 across the board yan sa lahat ng mga manggagawa. Okay? Hindi po inaksyonan ng House of Representatives. Inaksyonan po ng House of Representatives 2 days before na mag-adjourn kami CNDA. So ibig sabihin, walang tawag dito. Wala silang balak na talagang aprubahan itong o i-adapt yung aming Senate version. Ibig sabihin, nagpapapogi lang itong mga ito. Hindi naman nakapagpigil ang taong bayan na magbigay ng komento at hinaing sa mundo ng social media. Ayan. At ayon pa sa kanila, Diyos ko po, ano na ba ang nangyari sa Pilipinas? Hindi dagdag sahod ang kailangan naming mga Pilipino, kundi mapababa ang mga bilihin at mga pangangailangan ng taong bayan. Uy, ang ganda ng sagot niya. Ang ganda. Oo, inaasam ho natin yung sweldong mataas. Pero kung bibiglain mo, para naman sinasabi mo na yakapin na namin kayo eh. No? Ganun. Oo nga naman, pababain lahat ng presyo para magbukang mataas yung sweldo. Para magkasya lahat. Kung yung bigas, mapababa mo ng 20 pesos, salamat. Huwag niyong ibalita ng ibalita na mayroon ng 20 pesos na bigas kung sa kadiwa lamang yan at limitado. Wag niyo hong tinatanga-tanga ang mga kababayan natin. Para ho kasing panggagago na yon. Hindi ho maganda. O may bigas na, 20. O tuwan-tuwa yung mga kababayan natin. Pagdating dun, wala naman pala. Kung meron man, putik niyan, amoy pusa siguro yun. Tapos ngayon na naman, gusto nyo taasan sweldo agad-agad. Para, mahal namin si PBBM. Ayaw nyo taasan kasi
Kawawa yung mga mamamayang Pilipino, hindi nyo inisip. Hindi ho ganon. Kailangan talaga pantay umangat. Aanin mo naman yung panukala na yan kung masyado namang mataas sa mga bilihin Oo. at gasolina. Klaro pa sa sikat ng araw na nagpapabango lang talaga ang mga buayang kongresista at lalo na ang speaker na siyang dahilan kung bakit tayo nagkaletse-letse sa buhay. Aminin na lang kasi na wala ng budget ang Pilipinas dahil puro na lang kasi ayuda. Kaya ngayon, tinitira na naman ninyo ang mga negosyante. Papaano na lang ang mga negosyante? Hindi mayaman, kawawa lang yan at magsasara lang ang negosyo. Dahil sa panukalang yan, wala na talaga tong Pilipinas na to. Hindi magtatagal, lulubog na tayo sa kumunoy. Yo. Hoy, gumising kayong nasa gobyerno. Hindi yan ang totoong usapin ng Pilipinas, kundi ang masyado ng mahal ang mga bilihin. Hindi ang panukala na yan ang solusyon sa paghihirap ng mga Pilipino. Nasaan na ang pangako niyong 20 kilos na bigas? Puro na lang kayo pangako. Wala ning kahit ni isang natupad. Tutukan niyo muna ang totoong usapin. Hindi ang mga panukalang para lang mapabango ang mga pangalan niyo. Lalo ka Correct. natamba. Bumaba ka na lang at tanggapin mo na hindi mo kaya ang Vice President na si Sara Duterte dahil siya talaga ang nakatakda sa pagkapangulo sa 2028. Medyo nagka-rumble-rumble na sa issue ng impeachment. Ito na. Tumuhid na po ito sa mga bagay na wala pala tayong karanasan. Aha. Kung at mayaman ang Gets? Tumawid po ito sa isang bagay na wala tayong karanasan. O so who will decide Aray ko. whether this first instance yung mga nangyari because of this first instance tama o mali? O sino ang magsasabi Ito mas malinaw din to ha. niyan? Parang fake news din yan. O sino ang magsasabi kung sino ang fake news? Ano ang fake news? At sino ang nagsasabi talaga ng totoo? Tuloy-tuloy Di ba na natin, mahirap na mahirap malaman kung ano yung totoo sa hindi. Bakit? Oo, mahirap malaman yan dahil nga walang ahensya ng gobyerno ang nagsasabi na etong mga balitang to ang totoo, ito ang mga balitang to ang tama. Kumbaga, walang inatasan ang Diyos at ang gobyerno na magsabi kung sino ang tama at mali. Kaya nagkaroon ng mga batas patungkol sa slander, libel, cyber libel, Ayo. di ba? Para magamit ninyo at magkaroon ng kumbaga magkaroon ng ahensya ng gobyerno na magpapatunay whether yung claim mo or yung claim niya ay yun ang tama o mali. Magsasampa tayo ng kaso. Laging ganun yun eh. O, syempre ako bilang agrabyado, sasabihin ko na agrabyado ko. Yung namang umagrabyado sa'yo, sasabihin niya siya agrabyado. Siya yung biktima. So lahat tayo biktima. So sino ngayon na magdi-distinguish? Sino ngayon na magdi-decide kung sino sa atin dalawa ang nagsasabi ng totoo? O hindi ba korte? O laging ganun. So dito rin since ito yung kauna-unahan, sino magsasabi ngayon kung tama ba itong ginawa ng Kongreso o hindi? Kasi sa mga Duterte supporters, itong ginawa ng Senado victory for them. Pero dito naman sa mga anti-Duterte, itong ginawa ng Senado parang kahindik-hindik na sa kanila. Tinan mo yung diferensya, makikita mo yung diferensya ng mga tao dito sa Pilipinas. O diretso natin 'to. ating karanasan sa mga impeachments sa loob lamang ng higit Yan pala, yung kay Mercedita Gutierrez, kay Erap at saka kay Renato Corona. So, tatlo pa lang sa history ng Pilipinas, ilan siglo na tayo, tatlo pa lang yung na-impeach at magkakaiba pa ng posisyon. O, hindi ba? Dahil yung pang-apat na magkakaroon ng impeachment case, yun yung kay VP Sara, which is Vice President, i-impeach mo. Di ba? isang dekada, Tatalunan pa nga Kung halimbawa, ang Vice President, i-impeach, sinong papalit sa Vice President isang Pangulo, isang Chief Justice at isang Ombudsman. Pero ngayon lamang sa impeachment ni VP Sara Duterte, makakaranas tayo ng impeachment na tatawid ng eleksyon at ng dalawang magkaibang kongreso, ang 19th and 20th Congress. Magbabago ang ilan sa mga hurado. At ngayon lamang din tayo makakaranas ng impeachment court na ibinalik ang reklamo sa kongreso. Pwede pala yun. Actually, pinag-aawayan pa kung pwede nga yun. Dahil sabi nga nila, pagdating sa impeachment, sui generis. Unique po siya. Maraming bagay sa kanya na wala ang kahalintulad. At dahil po dyan, maraming mga bagay na ngayon pa lamang masusubukan at hindi po natin alam kung paano ito magtatapos. Halimbawa, ang amended motion ni Senator Judge Bato de la Rosa na ibalik ang articles of impeachment doon po sa Kongreso. Wala pong provision sa konstitusyon tungkol sa pagbabalik. Diba? Walang provision sa konstitusyon. Tama o mali? Sabi nung iba, mali yan. Wala nga sa konstitusyon pero ang Senado po ay meron po silang kapangyarihan na gumawa ng sarili nilang rules. Hindi lang po kasi isang tao ang kumbaga
Hindi na po isang tao ang Senado. Ang Senado po, 24 sila. So when they make a motion or when they make a decision, it has to be voted. O ipinagbotohan. O itong motion na ito pinagbotohan ng itinalaga ng batas na legal na gumawa ng mga rules. O hindi ba? O mayroong mandato ang Senado na gumawa ng sarili nilang rules. Kaya nga madami sila diyan eh. Meron silang pag-uusapan and then yung pag-uusapan nila will come up into whatever and then that whatever pagbobotohan yan. O majority wins. O ngayon kapag pinagbotohan yan at lahat naman ng mga ano na ito, ng mga senador na ito ay legal at sumumpa na gagawin nila, ipagsusunod sila sa batas, gagawin nila ang mandato ng tao. O so yung ano na yon, yung kanilang panunumpaan na yon ay magsisilbing batas. So illegal ba 'yon o hindi? Legal 'yun. Nasa kapangyarihan nila 'yun eh. O hindi ba whether it is constitutional or not, sino ang magsasabi? O Supreme Court. Supreme Court. Hindi Congress, hindi si Chel Jokno, hindi si Leila de Lima. Sino ba yung mga putang ina niyan? Hindi yung mga makakaliwa na si Renato Reyes na pagkahaba-haba ng baba. Hindi yung Bayan Muna, hindi yung Akbayad, hindi yung ACT Teachers Party List ang magsasabi whether itong ginawa ng Senado ay constitutional or not. Putang ina nyo, gusto nyong sumunod tayo sa konstitusyon. Ang sinabi ng konstitusyon, isang reklamo ng impeachment, 1 taon. Kung hindi ba kayo mga bobo, 3 impeachment complaint ang ipinasa ng mga kupal na mga makabayad black. 3. So sumunod ba kayo sa batas o hindi? Ang usapan, kung batas ang pagbabasihan, hindi ako eksperto pero ito ang naririnig natin, sinasabi ko lang, na kapag ikaw ay merong impeachment complaint, dapat yan tatanggapin ng secretariat yan at dadalhin sa Speaker of the House. And then, magdi-decide po ang Speaker of the House kung itatakil ito ng plenaryo nila o hindi. Kung hindi, dapat may rason kung bakit. Kung itatakil ito, dapat ang magiging botohan is impeached or not impeached. Ganun lang yun eh. Anong ginawa ng putang inang Congress sa 3 na yan? Sa 3 impeachment complaint na yan. Anong ginawa nila? Hindi nga nila pinag-isa eh. May dumagdag pa pang-4 ang nagdemanda or ang nagpasa ng impeachment complaint sa Kamara, yung mga pare. Langyang galawan yan, garapalan na talaga. Sabi ng ganon ni Benjo, no? Money talks, that's why, and Comelec is now the business hub for the politician na ayaw lumaban ng patas katulad nila Tambaloslos at BBM. Ngayon ang eleksyon na ay front act na lang at ang boto ng taong bayan ay wala ng silbi. Sabi ng ganon, Tony, shoutout po, no? Alam mo, okay mga kapatid, eto na naman po ang inyong Kuya Deng. Ex-crew, meron na naman po tayong panonoorin, gagawa ng reaksyon at makikibalita na rin po tayo. Hindi lang ho ako makapaniwala, no? Basahin muna natin ito. Galing po sa BOBPH, nag-eleksyon pa kayo, sabi ng gano'n. No? Sabi kasi sa ABS-CBN, Benny Abante Jr. has officially been re-elect as the House of Representatives for the 6th District of Manila after the certificate of candidacy of his rival was declared void, no? Ang pagkakaunawa ko rito sa balitang ito, parang minagic ng Comelec na naman. Ibig sabihin, may nanalo na yon sa 6th District of Manila. May nanalo na yon pero na-disqualified? Question mark lang, ganun ba ang nangyari? Na-disqualified ito, tapos ang ipinalit si Abante. Kaya tuloy sabi ng BOB, nag-election pa kayo. Ay, grabe na yan mga kaibigan. Tignan natin ho sa loob ha. Ay, hindi, sa ABS-CBN yan eh. Kumbaga, doon yan mismo sa pinaka-website. Tawanan na lang ho natin, tapos more. Meron pa tayong balita mamaya. Ito kailangan ho natin ipakita ito lahat. Duterte Party List, binoto ng taong bayan pero tinanggal nila. Wala na yon. Kumbaga, yung Duterte Youth Party List, wala na ba? Kasi yun, lumalaban din yun eh. Nanalo din yun, mataas din ang boto nun. Pangalawa nga yun eh. Pero magpasa hanggang ngayon ba, kamusta na? Ano na hong balita doon?
Ay nako, bakit nagkaganon? Hindi naman ho gusto ng taong bayan yung iba, pero iniluluklok ata ng COMELEC. Ito yung opinion lang ho natin ha. Ano hong nangyayari? Bakit tayo nagtatanong lang, bakit ganito na ang nangyayari? No way this is happening. Lang yang galawan yan, garapalan na talaga. Sabi ng ganon, Benjo, no? Money talks, that's why, and COMELEC is now the business hub for the politician na ayaw lumaban ng patas katulad nila Tambaloslos at BBM. Ngayon ang eleksyon na ay front act na lang at ang boto ng taong bayan ay wala ng silbi. Yun lang mga kapatid. Tapos itong ibabalita ho natin, galing ito sa Bombo Radio. Napaka-importante din na malaman ninyo. Patungkol din ito sa COMELEC issue. No, tayo nakikibalita at hindi mismo galing sa atin ito. Ginagawan lang din natin ng reaction video at nagugulat din ako dahil parang may alok na nangyari doon po daw sa COMELEC. Aalamin natin yan kung gaano katotoo. Ibabalita natin. Kung ready na kayo, simulan na po natin ito. Oh my God, we'll be back again. Come on, now let's get down to business. Isang nakakagulat na revelasyon ang yayanig sa mundo ng politika ngayon. 300 milyong piso raw. Kapalit ng isang panalo? Attorney Pizarras idinadawit. At ngayon mismong si COMELEC Chairman Garcia, sinampahan na ng kaso? Ibinunyag ni Attorney Harold Respicio ang dahilan ng kanyang pakikiisa kay Jordan Pizarras, ang kandidatong natalo sa pagkakongresista sa Bohol, sa pagsasampa ng petition for certiorari laban sa Commission on Elections. Isa sa mga mabibigat na paratang, umano'y panunuhol na may halagang aabot sa 100 milyong piso na isinasangkot ang kasalukuyang chairman ng COMELEC. Bagamat mainit ang usapin na natiling tikom ang bibig ng chairman at piniling huwag sagutin ang mga akusasyong ibinabato sa kanya. Ang balitang ito ay nanggaling sa Bombo Radio Kawayan. Ang reaksyon natin dyan, dapat sa mga ganitong pagkakataon ay maglabas din ng saloobin ang COMELEC dahil baka mawalan ng tiwala ang taong bayan sa mga ganitong akusasyon. Paano na lang ang mga naghirap na mga kababayan natin para lamang bumoto? Karapatan din nilang malaman ang katotohanan para sa ikakapanatag ng kanilang saloobin. Sa Supreme Court, sinasamahan ko si Attorney Jordan Pizarras para magsampa ng kaso laban kay COMELEC Chairman George Garcia para sa lahat ng pandalayang kanyang ginawa ngayong eleksyon 2025. Ang bigating aligasyon ni Attorney Pizarras ay dumalaw si Attorney Pizarras noon October 2024 sa opisina ni Chairman George Garcia para mag-courtesy call dahil first time niyang tumakbo bilang congressman ng District 1 ng Bohol. At tinanong niya lang si Chairman George Garcia, meron po ba kaming assurance na maipapatupad natin ng maayos ang lahat ng ating election laws ngayong election process na ito? Ang sagot ni Chairman George Garcia ayon sa petisyon ni Attorney Pizarras ay, ilan ba ang botante mo sa iyong distrito? Ang sabi, 300,000 po. Ang sagot ni Chairman George Garcia, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. What? Anong suggestion yun? Ibig sabihin ba nangingi ka ng 300 million pesos para maipanalo mo si Attorney Pizarras bilang congressman ng District 1 ng Bohol? Naniniwala po si Attorney Pizarras na itong kalakaran na ito ng COMELEC ay lantaran at widespread sa buong Pilipinas at ginawa nila sa lahat ng mga kandidato noong mga nakaraang eleksyon. At yung mga nagbayad sa COMELEC ay siyang mga nanalo ngayong election process na ito. Dahil sa statement ni Chairman George Garcia, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. Paano mo i-interpret yung salitang iyon? Chairman George Garcia, sagutin mo nga, ano ang ibig sabihin nung sinabi mo kay Attorney Pizarras na kailangan niya ng 300 million pesos para manalo? Magkano ang sinabi mong halaga para sa mga ibang kongresista, ibang mga kandidato na lumapit sa iyo? At ito naman ang reaksyon ng isang vlogger na si Peps TV kahit siya ay nabigla sa mga inilalahad ng video na talagang nakakagulat. Totoo nga ba ito o sadyang pinaparatangan lamang ang COMELEC? What? Ng tinapay mga idol. Grabe naman kung totoo po ito. 300 million kapalit yata ng panalo. Ang tinatanong lang naman po, nung di umano'y tumakbo po na congressman, paano daw po makakasiguro na magiging maayos po ang halalan? Pero di umano po, ang sagot naman po nito ni COMELEC Chairman Garcia, kailangan daw po ng 300 million para daw manalo.
Ano yan, pasingit? Para kapag merong 300 million at sure ball na gustong manalo, ipapanalo nyo? Dito pa lang mga Lodi, no, kung totoong malinis po itong administrasyon ni Bongbong Marcos Jr., dapat paimbestigahan po niya itong COMELEC chairman. Dapat po sa kanya po magsimula ang kalinisan po ng eleksyon. Sa tingin ko mga Lodi, no, props lang po talaga nila yung yung dosing senator na pinatakbo po nila Bongbong Marcos Jr. Wala po talaga silang pakialam dyan. Wala po silang pakialam sa 2025 senatorial election. Ang sa tingin ko lang po dito, yung 2028 po talagang pinaghahandaan nila. Huy, naku po, grabe. Talagang papasok sa isip ng mga tao. Dahil kung nangyari po ito, kung totoo man tong nangyari mga Lodi ngayong 2025 senatorial election, ano pa yung mga nangyari nung nakaraang eleksyon? Diba? Napapansin nyo ba mga idol? Doon po sa Duterte ni Tatay Duterte, panalo naman po sa absentee voters ang kinandidato po ng PDP Laban. Pero mga Lodi, bakit hindi po nakalusot ang iba? At nakapasok po ito si Kiko Pangilinan, ito po si Bam Aquino. Sila ba ay pumatos dyan sa iyong ino-offer? Yan talagang iisipin ng taong bayan ngayon, George Garcia. Kaya kung ako sa'yo, kung wala ka talagang tinatago o wala kang nililihi, malinis ang konsensya at budhi mo, sagutin mo itong sinampang kaso sa iyo dahil nga po para naman malinawan kami kung ano mga pinagagawa niyong kalokohan dyan sa loob ng COMELEC. Binibigay sa iyong pagkakataon, Chairman George Garcia. Doon pa lang po sa ginawa po nila, pagmamaniobra, about po dyan sa election machine mga Lodi. Iba po yung dineploy nila nung eleksyon. Anong masasabi niyo po dyan, George Garcia? At dito mga Lodi, no, mukhang merong pagkakatotoo talaga tong sinasabi po ni Atty. Prestigio. Dahil nga po, yung nangyari po dyan sa katunggali ni Tambal, bigla pong na-disqualify. Diba? Totoo yung sinasabi ni VP Sara Duterte, no? Na hindi dumaan ng competition ito po si Martin Romualdez. Puro po niya pinuprotestahan ang mga nagiging katunggali. Di umano, pinapakidnap pa nga daw po. Anak na tinapay, ito na no, medyo malapit na po dito sa katotohanan itong mga nangyayaring ito. Sana kumilos po yung Supreme Court dito para naman po magkaroon kami ng linaw. Pero inyo mga idol, no, sobrang dami pong naghihirap, sobrang dami pong nagugutom. Pero sila mga Lodi, nag-iisang tao lang bilyon-bilyong pera daw di umano ang pagmamay-ari ng isang napaka-ma-impluwensyang tao dyan sa COMELEC. Pero yun yun mga Lodi, no? Sobrang gahaman nila sa pera. Pero yung mga kawawang mga mahihirap, hanggang ngayon mahihirap pa rin. Tapos, pagdating ng eleksyon, ang mga mahihirap din po ang ginagamit nitong mga politikong ito para manalo. Ginagawang kasangkapan po ang mga kawawa nating kababayang mahihirap. Papaayudahan lang, naman po, iboboto na naman po. At wala po talaga pag-asenso ang ating bansa dahil po dito sa kalakarang ito. Ito pa lang po mga Lodi, napakalaking question mark po nito. Yung in-audit po, hindi po yun yung ginamit. Ang tagal na po itong ini-issue pero wala pa rin po silang imig. Tapos may nabalitaan pa tayo mga Lodi, balak daw pumburahin lahat daw po ng mga resulta nung 2025 election. Posible ba yun? Dapat nga meron tayong record yan para kapag nag-recount, madali lang po natin yung mahalungkat. Pero ang balak daw po di umano, burahin daw po lahat ng mga data na nangyari po nung election 2025. Anong meron? Kung totoo man yun, no? Ito pa. Ganon din po ang maling pag-implement ng COMELEC pagdating sa transmission ng mga election results mula doon sa automated counting machines papunta sa mga servers. Ang sabi po ng batas, diretso dapat mula sa automated counting machines papunta sa mga servers ang resulta ng eleksyon. Pero sabi mismo ni Chairman George Garcia na dumadaan muna pala sa data center 3 yung mga resulta ng automated counting machine. Therefore, namamanipulate po yung data sa gitna. Hindi po sinunod yung batas. Chairman George Garcia, sagutin mo po ulit ito. Ito po ba ulit ang inyong paraan para isagawa ang pandaraya noong nakaraang eleksyon? Chairman George Garcia, kailangan nyo pong sagutin lahat ng ito. Sagutin mo daw. Ito nga po mga Lodi, no, natatawa po ako dito po sa sinasabi ni George Garcia nung nag-explain po siya na malabo daw po mangyari yung sinasabi ni Atty. Prestigio. Na totoo namang pwedeng mangyari yun. Ikaw gumawa ng system, posible hindi mo alam kung paano manipulahin yan.
Na tinapay naman ginagawa tayong kengkoy. Dahil lahat pong aligasyon na ito ay seryoso po. Kailangan nyo pong sagutin para sa susunod na eleksyon, hindi na po ito mangyari ulit. Ipinapasa na po namin sa inyo ang bola. Wala na pong natitira mula sa amin. Ang sagot na lang po ay nasa inyong bunganga. Sabihin nyo na lang po ang totoo dahil wala na kayong ligtas. Seryoso na po kami. Papanagutin po namin kayo sa Supreme Court. Nangyari, mga Lodi. At di umano mga Lodi, gusto po nila ipadisbar ito po si COMELEC Chairman Garcia dahil nga po sa mga nangyayaring ito. Sana naman po itong administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. magkaroon naman po ng lakas ng loob at ipakita po sa taong bayan na wala nga pong nangyaring dayaan nung eleksyon. So ayan mga Lodi, abangan po natin ang magiging sagot ni COMELEC Chairman Garcia dito po sa paratang sa kanya o sinampang kaso mga idol. No? Sana naman po masagot po ng malinaw ito ni COMELEC Chairman para naman po maiwasan po natin mag-isip ng hindi maganda sa mga nangyayaring eleksyon sa ating bansa kung legit po ba talaga yung mga nakaupo. Lalong-lalo na po si Bam Aquino at saka si Kiko. Hindi po ako makapaniwala. Sana naman po yung mga umupong senador, mga Lodi, lalong-lalo na po yung si Attorney Marcoleta, ating senador. Kami po'y umaasa, Senator Marcoleta, na kayo po'y magiging makisig din po dyan sa loob po ng Senado. Stay safe and God bless you all. Duterte pa rin. Wala naman sigurong masama kung malalaman natin ang katotohanan. Buksan natin ang pangunawa sa mga bagay-bagay at pagkakataon. Para din kasi sa atin ito, ako po ang tagapagsalita ni Kuya Deng, Buknoy. Mag-iwan naman kayo dyan ng like at comments na rin, pupusuan ko yan. Salamat po.